Yo, blessed day. E-bike gaming muna tayo. Yung naririnig yung blower yan para sa controller, para hindi mag-overheat kasi nag-upgrade na tayo. Yan, gamit natin ngayon. Linggo, testing natin kasi pa lang ang upgrade natin, controller pa lang, battery wala pa. So, first niya sa number 1 niya 40, sa 2 nagsi-60 to 70, tapos number 3 kaya niya mag-90. Ang lakas din ang pinagbago sa controller. Laking bagay, laking tulong, kaso sa battery naman tulad na nakita nyo pag umadaw, laki ng drop kasi stock pa lang yan, wala pa tayong binago. Pero sa gamitin, diba, sulit yung yung upgrade mo, gamit mo pang araw-araw. Tapos tinesting ko to, umabot din ng 50 kilometers, 50 to 60 kilometers. Hataw yan. Nagda-number 3 rin ako. Dapat din ako ng gabi, simula umalis ako ng 4 o'clock, nakauwi ako ng mga 8. Diba? Pwede na. May nakasulubong foundation na kanina. Pwede na kahit pa ba, no? Nalaman ko ang charge lang nito parang 12 pesos ang full charge. Hindi naman masahit sa bulsa. Kaysa dati, lagi ako nagkagas. Kasi nga, may karga rin yung raider. So ito, pwede na to for the meantime. Walang problema. Ang napansin ko lang dito sa WSP na unit na to, matagtag yung harap. Siguro kailangan ko iparipak yung shock sa harap, diba? Tapos preno, kailangan ko rin mag-upgrade. Hindi pwedeng ganyan lang siya kasi medyo malakas na siya, lalo pag galing sa malayo na yung preno. Tapos bigla ka mag-preno, maririnig mo mag-i-skid talaga eh. So pati gulong. Pero next ko naman upgrade dyan is na ako 3K na sa hub. Balit ako ng 3K watts kasi ang stock nito is 1.5. Okay naman, kaya na, pero iba pa rin yung aggressive na naka 3K ka tapos yung control mo pag 3K din, tapos tono na lang ulit. Galing nag-tune sa akin, pati yung nagkabit ng controller. Ilalagay yung niya, pangalan niya o Facebook niya. Pati yung pinagkuhan ako, JJNP na pyesa, dali kausap. Busy lang sila pero pag may time, pupunta ang kagad nila. Diba? Mga taga Tagig, hindi ako nagkakamali. Daming malakas dyan, lalo na yung sa akin, lakas nun sa kanya, Limaw. Siyempre tayo, medyo mabigat din kasi yung upgrade, hindi ganun ka input pa tayo. Battery natin next para makalayo tayo kahit 100 kilometers to 150 kilometers. Pero yun, hindi ako nagkakamali, 100 AH na ata yun, o basta ganun, nabanggit niya yun eh, hindi ko lang matandaan, 65 ganun. Sa stock naman kasi mabibiting ka eh, lalo na kung malayo, mabibiting ka. Pero pag dito lang, kung araw-araw mo lang, kahit sa traffic, goods naman, nakakasingit ka, nakakabuelo ka. Para motor lang din gamit mo, nga lang ipapower ng electric. Aggressive siya pagka umataw din talaga. Tayo, mahilig sa speed, syempre. Iba yung para sa atin, normal kasi galing tayo sa big bike din. Normal sa akin yung takbo. Pero sa una, syempre, kinakaba ako, hatak. Malayo yung sa stock. Goods na goods. Diba? Kung tatanong nyo sa akin kung okay ba mag-upgrade, okay na okay. Pero hindi mura ang upgrade na itong electric. Medyo may presyo rin para ka nagmotor. Pero sabi sa akin ng technician, basta mahalagaan mo, tatagal naman din siya. So alagaan natin para tumagal, diba?
Ginagamit ko rin ito pamalengke. Nakakarga ko ng 50 kilos. Nasubukan ko na 2 sakong bigas. Tapos naman, kaya niya. Kala ko nga hindi kakayanin, syempre. Pero yung sa battery, medyo siya kasi lagay ko agad sa number 2. Yan, nakababad nga ako sa 2 dito. 30-50 ang takbuhan. Basta hindi traffic. Ito neto traffic. Ayan. Wala tayong magawa. Tsaka pag may box na dilaw, yung harangan. Diba? Ito nyo, busina na busina dyan yung yung tatawid. Kasi inarangan. Diba? Kaya ako sumingit na ako kasi nga hindi naman din siya makakagalaw dahil yung bus tsaka yung jeep. Diba? Ayan. Hindi naman siya makakano. Siningita ko na. Pero galit dyan. Kasi narangan na yung yellow box. Dapat hindi. Diba? Dito, Araneta. Papuntang Araneta. Traffic talaga. Sobra. Ayun, singit-singit tayo. Kahit pa paano, madali naman sumingit. Dami nga tumitingin eh. Tataas sila may power yung ang stock nito parang 55 lang. Nung gamit ko to, okay na ako doon sa para malapitan lang naman. Sagad ko mga 50, 60. Tagal maloobat yung battery. Pero syempre, habang tumatagal, nababagalan ka na kasi na iniiwang ka. Ngayon kaya mo na sumubay. Diba? Lalo na pag nag 60, 70 na yan. Mahabol mo din talaga sila. Nga, mo yung battery mo. Kaya mo tansyahin. Nasa pagpiga din kasi, pansin ko, pag binababad ko, mabilis siya. Mabilis bumaba yung battery, pero kung paglalawa mo, pitik-pitik lang. Lalo na pag dire-diretso, walang pitik-pitik ka lang. Kung mababaran. Ay, nakikita naman 4 kilometers. Umabot din ako 20 kilometers yan. Tapos, pabalik 20 rin. 40. Tapos, umikot pa ako. Siguro may mga 15 kilometers din. So, 55 kilometers. Pero nakikita ko na gano'n na. Nag-72 na siya. Nag-drop na yung voltage niya. Ay, di ba lahat 76? Mag-charge ka na. Ayun, 72 na nasagad ko. So, next step ko siguro, battery. Medyo mabigat. Ang nasa 50k ata ang battery. Diba? Pero hindi isang paksakan yun, syempre. Hindi naman tayo big time para isang paksakan yun. Diba? Unti-untiin natin yung pag-iipunan natin. Kung gusto mo talagang sumagat sa tapos pagtapos nun, palit ka na ng hub sa likod na 3k watts. Yan. Siguro mapalo ka na ng 140, 160 ang speed nun. Siguro dun okay na ako. Medyo kalmado na ako ron pag ganun takbuhan na. Hindi na natin para kasi upgrade din tayo ng swing arm siguro nun. Swing arm. Tapos preno. Siyempre magmamalaki ka na ng preno niyan. Para motor lang din sa pag-upgrade. Diba? Ito naman sa mga block, sa mga ito battery ang mabigat, pero wala nang sabog. Ang cost lang dito yata is overheat, kaya may blower tayo. Nilagyan ni boss ng blower yung controller para hindi siya uminit ng sobrang init. Diba? Lalo ngayon pag tag-init, sobrang init sa atin. Alagaan mo nyo lang din yung mga unit nyo, tatagal yan. Goods naman. Hanggang sa muli na lang. Dito na muna ako. Thank you mga boss.
Thank you.